Kalooban ng Diyos na tayo po ay magkasama-sama para sa Kanyang banal na pangalan to be able to worship Him in spirit and in truth. Naway maging pagpapala sa atin ang panahon ng ating pag-aaral. When Pastor Eric told me about this Advent series, at nabanggit niya ang ating text, I immediately, my heart was glad sapagkat ang talata pong ito sa Matthew 1:21 is not only a famous passage, pero isa rin po ito sa paborito kong talata. As later on, we'll see why. Simulan ko po sa pagbasa ng ating talata. Matthew 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Na matagal ko na pong alam ang talatang ito ever since I became a Christian at the age of 13. Alam kong napakahalagang talata nito. Pero nagkaroon siya ng mas malalim na kahulugan sa akin, especially during my late 20s when I came to know the doctrines of grace. Later on, makikita natin, it can have a tremendous impact in our lives kung mauunawaan lamang natin ang totoong kahulugan ng talatang ito. Again, I'll try to read that this time in the Filipino version. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. We've entitled this as the promise of the coming Savior. Ang pangako ng darating na tagapagligtas. And may God be pleased to bless us in our study. Let us pray. Almighty Lord God, how we praise you and thank you, and we bow down to worship before your holy name. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy kayong kumikilos sa aming buhay. Patuloy kayong nangungusap sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat sa mga awitin na aming kinanta upang magpaalala sa inyong kadakilaan. In this time, O Lord, how we pray na samahan niyo po muli kami sa pamamagitan ng pagkilos ng inyong banal na spirito upang aming puso at isip ay matuon sa inyo. We need you, Lord, to guide us upang hindi lamang namin ito marinig, ngunit matanim sa aming puso at isip at maging totoo sa aming buhay. At lalo na, kami ay mahamon para sa inyo. Nabili namin ang aming mga sarili, ang aming mga kapatiran, ang aming mga kaibigan, may work in their lives. We offer this time to you in the mighty and wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa pagtingin pa lamang natin sa talatang ito, immediately, tatlong bagay makikita natin as a part of the division of this verse. First of all, His birth. Secondly, His name. And thirdly, His mission. Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang pangalan, at ang kanyang misyon. Again, kapag binasa natin ang Matthew chapter 1, this is actually an amazing chapter in the Bible. Sapagkat dito itinala ang genealogy, or what we call as lineage, yung pinagmulan ng Panginoong Jesucristo bilang kanyang lahi. He's referred to as the son of David sapagkat siya ay galing sa kingly line. Siya rin ay tinatawag na anak ni Abraham sapagkat kay Abraham ipinangako ang pagdating ng tagapagligtas. And verse number 17 would summarize this for us. Sabi sa Matthew 1:17, so all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David until the captivity in Babylon are 14 generations. And from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations. Now literally, pag tinake natin ito, 3 times 14 ay 42. So, 42 generations in all. Pero, sabi ni Ellicott, marahil ito daw ay ginamit bilang memoria technica or as an aid to memory.
mas madali nga namang tandaan kung pare-pareho silang 14. Somehow, tama yung ganung idea sapagkat sabi naman ni McKnight, ang binabanggit ni Matthew, lalo na sa gitnang bahagi, only 14 are mentioned, pero may tatlong wala dyan. Namely, Ahaziah, Joash, and Amaziah. Hindi sila binanggit. Hindi uncommon. Or ibig sabihin, madalas nangyayari yan, especially in Jewish genealogy. Walang problema iyon. And again, since we're talking about this, gustong ipakita, again, ang highlight is this is about the coming of the Savior. Kaya mapapansin nyo, ang aklat ng lahi ni Jesucristo, patungkol sa Kanya yan. It is not about any other person. Ang observation ni Benson, ang unang grupo from Abraham to David are ordinary or private people. Ang ikalawang grupo from David to Jeconiah during the Babylonian captivity were kings, mga hari. And the third group from the Babylonian captivity to Christ are also ordinary or private people. At makikita rin natin, ang unang 14 na henerasyon ay nagbigay karangalan sa kanilang bansa sapagkat dito na itinaas ng Panginoon si David bilang hari. Ang ikalawang grupo naman ay magbabagsak sa kanila sa kahihiyan at kahirapan sapagkat sila ay mabibihag sa lugar ng Babylon during the Babylonian captivity. Pero ang ikatlong grupo, mula doon sa kanilang pagkabihag at sa pagdating ng Panginoong Jesucristo ay magbabalik sa kanila ng higit na karangalan at kalwalatian dahil ipinanganak ang hari, ang Mesiyas. So that's a very, very good observation. Again, notice the highlight. Sa simula pa lang binabanggit na ang pinag-uusapan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And that makes me amazed, lalo na pagdating sa Bible record. Makikita niyo how accurate the Bible is pagdating sa kasaysayan at walang isinulat dito at walang ginawa ang Diyos sa kasaysayan ng walang kabuluhan. Lahat yan may dahilan para dumating sa ultimate point sa pagdating ng ating tagapagligtas. Let's focus on our first point, His birth. Ang kanyang kapanganakan. Alam niyo naman kahit sa panahon natin, sa panahon din nila, natural sa babae, lalo na sa babaeng may asawa, na mabuntis at magkaanak. Although alam natin, again, this is a gift from God, biyaya ito ng Diyos. Pero wala masyadong spectacular sa pagbubuntis at pag-aanak. Maliban na lang na ang ipagbubuntis at ipapanganak ay hindi ordinaryong tao. Again, it is none other than the Messiah, ang matagal nang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. That what makes His birth so special. At para ipakita ng Diyos gaano kahalaga ito, sa unang-unang bahagi pa lang ng kasaysayan ng tao, ipinangako na ang kanyang pagdating. Remember Genesis 3:15? What we usually call as a proto-evangelion, or others would call it as proto-evangelium. Ibig sabihin, the first gospel. Ang unang mabuting balitang ipinahayag sapagkat ang Diyos ang nangako ng pagdating ng tagapagligtas para sa katubusan ng tao. Anong binabanggit nun sa Genesis 3:15? Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Ito ay mga salita ng pagtatagumpay. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ay magtatagumpay laban sa kaaway. Now, if you could imagine, the birth of the Lord Jesus Christ is so important. Napakahalaga niya sapagkat babaguhin ito ang kasaysayan at ang buhay ng mga tao as nothing else can. Yun mismo ang magbabago ng kalagayan natin bilang mga tao. Of course, pag pinag-isipan natin, napakaraming mga kapanganakan sa Biblia na naging mahalaga. For example, if you remember, matagal hinintay ni Abraham at ni Sarah
ang ipinangako na nag-iisang anak para sa kanila. At nung dumating si Isaac, he was called as the son of promise. Siya yung katuparan ng matagal nang ipinangako, especially after old age. Kaya isipin yung naramdaman ni Abraham nung hinihingi ng Diyos iala yung isa-isang pinakamamahal ng anak. Again, a picture of the coming of the Savior. Meron ding tagpo, bago ipanganak si Samson, at inihula din ang kanyang pagdating, at sinabi ng isang anghel sa asawa ni Manoah na ang kanilang magiging anak ay gagamitin ng Diyos. It was also a special time. And sino makakalimot, pinag-usapan namin sa Sunday School about John the Baptist. Miraculous din ang birth sapagkat hindi din sila magkaanak. But again, nothing can compare with the coming of the Son of God in human history. Walang katulad ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Now, pag tinignan niyo ang Matthew chapter 1, especially ang bahagi ng 20 to 21, mensahe ito ng Diyos kay Joseph sapagkat natatakot si Joseph na kunin si Maria bilang kanyang asawa. Sapagkat bigla na lang nabalitaan na buntis. Simulan natin sa verse 18 of Matthew 1. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napakahalagang bahagi yun. Bakit? Dahil siya ay nagdadalang tao sa Espiritu Santo, hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Kaya maintindihan nyo bakit naguguluhan si Jose sa mga panahon ito. Ang pagbabanggit sa verse 19, si Jose na kanyang asawa. Sa Jewish culture, ito yung tinatawag na betrothal period. Ang katumbas niyan ay yung engagement period. Kanina nga may kinocongratulate ako eh. So, masarap na panahon sa buhay na nagpaplano mag-asawa. Ang kaibahan ng betrothal period sa ating engagement, ang betrothal para sa kanila ay napaka-binding. Kumbaga, epektibo na siya, binubuklod na sila, bagamat hindi pa sila mag-asawa. At hindi sila pwedeng magsama sa isang bahay. Paghahanda yun para sa totoong kasal. Pero napaka-binding na niya. At maliwanag na hindi pa talaga sila mag-asawa kahit tinawag si Jose na kanyang asawa. Yun ang tingin ng batas. Parang mag-asawa na pero hindi pa. Sabi sa 18, kung matatandaan nyo, si Maria ay nakatakdang ikasal kay Jose at ito ay naganap bago sila magsama. Nangangulugan, ang inihanda ng Diyos na magiging magulang ng Panginoong Jesucristo sa lupa ay parehong may takot sa Diyos, parehong dalisay. They were pure. Ayaw nilang labagin ang kautusan ng Diyos at mahalaga yun na sila ay parehong tagasunod ng Diyos at may takot sa Kanya sapagkat ang kanilang aarugain ay hindi kung sino lang kundi ang anak ng Diyos. At hindi pwedeng ipagkatiwala ng Panginoon kung sino-sino lang. Sila ang napili. Which made me begin to think, ano na ang nangyari sa panahon natin? Gaano kalayo na tayo sa ganung prinsipyo? Baliktad na ang panahon natin sapagkat sa marami, okay lang na magkasama kayo bago magpakasal. Sabi nila, ano muna? Trial period. Ano yan? Promo. May trial period. Diba? Yung iba naman, mas masaklap, magsasama na sila at tinuturing nila sarili lang kasal, pero hindi totoong mag-asawa. Pero ang turingan nila, asawa ko yan. Makikita nyo na sa Biblia, napakasagrado ng kasal. At yun mismo yung prinsipyo ni Jose at ni Maria, gusto nilang sumunod sa Diyos. So even in this context, makikita natin, ang mga totoong susunod sa Panginoon, gagawin yung gusto ng Diyos, hindi ang dikta ng kultura o ang sabi lang ng mga tao. Ano ba ang nakalulugod sa Panginoon? Yun ang kanilang context at this time. Again,
Basahin natin ng 19. Si Jose na kanyang asawa palibhasa isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Mahalaga yon. Again, Joseph is mentioned as a just man, upright, matuwid, nangangulugan, may takot sa Diyos, sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya maatim sa kanyang puso na ibagsak ang mabigat na parusa ng kautusan kay Maria. Sapagkat kung alam natin, according to Deuteronomy 22:21, ang kaparusahan sa isang matatagpo ang nangangalunya at kapag binrek mo yung betrothal period, kahit di pa kayo mag-asawa, para ka ng nangalunya, ang kaparusahan ay pagpatay sa pamamagitan ng pagbabato. Napakasaklang. Marahil sa pagmamahal at awa ni Joseph, hindi niya maatim na ipagawa ito. Kaya ang isang solusyon na lang naisip niya, magkaroon ng bill of divorcement. Kailangang mahiwalay na lang siya at tahimik niyang gagawin. Meron palang paraan sa kanila na pwedeng mag-apply ka ng divorce, tahimik lang. Hindi kailangan malaman ng lahat. At yun ang naisip na paraan ni Jose. Again, this is a very good reminder, especially to our young people. Take your relationships seriously. Bakit? Kung kayo nananalangin, Panginoon, bigyan niyo ako ng totoong mapapangasawang may takot sa inyo, di panalangin niyo and then take it seriously. Kung sino yung bibigay ng Panginoon. Take advice from parents, especially from godly people, para magabayan kayo. Kapag hindi, walang kahulugan yan para sa Diyos. Your future depends on that. So, they serve as a good example here. Ano ang mensahe ng Diyos kay Joseph? Habang naglalaro to sa isip niya, may takot siya, sabi dito sa verse 20. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Nagbigay ang Diyos ng mensahe para i-assure si Joseph, plano ko yan. Huwag kang matakot. Sapagkat gagawin ng Diyos ang kanyang plano at walang pwedeng pumigil sa kanya. At hindi ba, sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, pwede tayo magkaroon ng confidence at tiwala na hindi natin kailangang matakot kahit hindi natin naiintindihan ang lahat ng nagaganap. Basta alam natin, tayo ay nagtitiwala sa Diyos, handa tayong sumunod sa Panginoon at handa tayong paggabay sa Kanya. Wala tayong dapat katakutan kahit nagbabago ang panahon natin. Kahit ang mga tao ay paiba-iba, pero pwede pa rin tayong gabayan ng Diyos. And it applies to all of us. Nakita natin ang kahalagahan ng kanyang kapanganakan. Tingnan natin ang pangalawa, ang kahalagahan ng kanyang pangalan. Anong sabi sa ating talata, Matthew 1:21, sapagkat siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Again, ang pangalang Jesus, lalo na sa panahong yun, ay napaka-common or ordinary name. It is equivalent to the name Joshua. Walang extraordinary sa pangalang Jesus. Kahit nga ngayon, ginagamit pa yung pangalang yan eh. Kahit sa Bible, may mga examples ng mga taong pinangalanan ng Jesus o Jesus. Colossians 4:11, binabanggit ito ni Apostle Paul. In fact, in verse 10, binanggit niya si Aristarchus at si Mark. At sa verse 11, sabi niya, and Jesus who is called Justus. Pag pinagdugtong natin, Jesus, Justus, these are my only fellow workers for the kingdom of God. But binabanggit ni Apostle Paul, naging kasama niya sa gawain. So in this sense, may mabuting reputasyon ng taong ito. Tagasunod ng Diyos, kasama sa gawain. At napakasarap kapag may mga taong may puso para sa gawain ng Diyos. Kaya binabanggit ni Paul. Pero sa kabaliktaran, sa Acts chapter 13, binigay ang pangalan ng isang salamanghero, Jewish sorcerer, and a false prophet. Ang kanyang pangalan daw ay Bar Jesus.
Pero technically, alam natin, the name Bar is son of. So, pag tinignan mo, technically, ang taong to tinawag sa Bar Jesus dahil anak siya ng kanyang tatay na si Jesus. Yung tatay niya yung Jesus. Pero masama pa rin ang reputasyon ng taong ito. Alam niyo ba, as I was researching this, kahit pala si Barabas, may mga nagsasabi na pwede daw ang pangalan ni Barabas ay Jesus o Jesus. Kasi may isang church father, I think it was Oregon, na nagsabi ng ganoon. At there was one translation in the Bible, I think it's in the NIV, yun mismo ang ikinwekta, Jesus Barabbas. Pero, ang ibang mga translations, karamihan wala. So, wala tayong patunay na totoo yun. Kaya may mga nagtuturo, talaga daw akmang-akba, kung Jesus Barabbas, pumalit sa kanya ang totoong si Jesus sa tagapagligtas. But again, no proof from the Bible. Just to show you, yung pangalang Jesus ay ordinaryong pangalan. But what does the name Jesus mean? Anong ibig sabihin ng pangalang Jesus? Kaya the next time may magtatanong sa iyo, bakit mahalaga ang Panginoong Jesus? Sapagkat ang pangalang Jesus or Jesus means Jehovah saves or Yahweh is salvation. Ang Panginoon ang nagliligtas o ang Panginoon ng kaligtasan. Yun mismo yun. The Hebrew and Aramaic term is Yeshua. At sa Greek, Jesus. Kaya yung pangalang Yahweh, ang shortened term Yah. At yun ang ginamit ng Diyos as a title in Exodus 3:14, I am the self-existent one. Kaya pag sinagsama, Yasha means rescue, deliver, or save. Kaparehong-pareho daw sa equivalent term niya na Joshua. At sa Bible, dalawa yung prominent Joshua na kilala natin. Joshua, the son of Nun, na naging assistant ni Moses na later pumalit sa kanya, and Joshua, the high priest, according to Haggai 1:14. Ito ang point. Bagamat ang pangalang Jesus ay ordinaryong pangalan, pero nung ginamit sa Panginoong Hesukristo, hindi na siya ordinaryong pangalan, napaka-special na pangalan sapagkat sa Kanya lang pwedeng tumugma ang pangalan yun. Lahat ng iba pang gagamit pagkatapos niya ay hindi na pareho. Bakit? Sa Kanya lang tutugma. Alam natin, bigay ng Diyos ang pangalang yan at siya lang ang totoong tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya ganun ka-special ang kanyang pangalan. Again, sa Bible, as we know, ang pangalan ay mahalaga. Kaya mga parents, hindi lang basta-basta nagpapangalan na pinaghalo lang pangalan, walang kahulugan. Sa kanila, mahalaga yung pangalan dahil yun ang kahulugan, yung kanyang pagkatao. It speaks of the character and the person. Kaya madalas kong sinasabi, isa sa mga exciting studies in the Bible is to study the names of God. Pag pinag-aralan mo ang mga pangalan ng Diyos, yun ang nagpapahayag kung sino siya. Kaya, mahalaga ang pangalan. At makikita natin, ba't mahalaga ang pangalang Hesukristo? Acts chapter 4. Tingnan niyo po, verses 10 to 12. Pagkatapos na may gumaling sa pamamagitan ni Peter, at sa panahon ito, pero ito ang kanyang pinahayag, dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan ng walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazareth. Kailangan ilagay yun specifically para sa Panginoong Jesucristo lang. Na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaya pala ganun kahalaga ang kanyang pangalan dahil walang ibang pangalan na maaaring pwedeng gamitin para sa kaligtasan ng tao.
At madalas binabanggit ko kapag nagba-Bible study ko, kahit kanino ka pang santo tumawag, kahit kanino ka pang tao tumawag, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na pwedeng magligtas kundi ang pangalang Jesucristo, ang Panginoong Jesus. Ang tanong, siya ba ang iyong tagapagligtas na pinagtitiwalaan o nagtitiwala ka pa rin sa iba? Ganun kahalaga ang kanyang pangalan. Alam naman natin, bukod sa pangalang Jesus, isa pa sa title ng Panginoong Jesucristo ay Emmanuel. Anong ibig sabihin? Ang Diyos na kasama natin, God with us. Matthew 1:23, malapit lang dyan. Narito, magdadalang taong isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Sa kanyang pagdating, dumating ang Diyos. Kaya ang Diyos nagkatawang tao. At siya lang ang pwedeng gumamit ng pangalang yan nang may totoong kahulugan niyon. Ang Diyos ay kasama natin. Siya rin ay tinatawag na Kristo. Another term is Messiah. Siyang isinugo ng Diyos, the Anointed One. At sa paggamit ng term na Messiah in Matthew 16:16, ikinonekta ito sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Sabi doon, Matthew 16:16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Wala nang iba pa. Kaya hindi lang siya ordinaryong tao. Just like the expectation of the Jews, akala nila yung Mesiya ay isang tagapagligtas sa pisikal na kalagayan, sa kanilang pagkabihag, pero hindi bilang Diyos na nagkatawang tao. Nakita niyo ang kahalagahan ng kanyang pangalan. At alam niyo ba, na nung binabanggit yung Philippians 2:10, ang pangalang Jesus ang ipinalit sa pangalan ng Diyos. Bakit? Ito ay actually hango sa Isaiah 45:23. Anong sabi sa Isaiah 45:23? Aking isinumpa sa aking sarili, mula sa aking bibig ay lumabas ang katwiran, ang isang salita na hindi babalik, ang Diyos na nagsasalita, na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod at bawat dila ay susumpa. Sinabi ng Diyos matutupad, lahat luluhod sa Kanya. Pero nung binanggit sa Philippians 2:10, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kaya pala, tama na ngayon palang kilalanin mo na siya at magpasakop ka sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas dahil ang mga taong ayaw sa Kanya isang araw, luluhod pa rin sila sa Kanya. Pero hindi na bilang tagapagligtas at Panginoon, kundi bilang tagapaghari. Walang pwedeng tumakas sa Kanya. Kaya masarap, ngayon palang kilalanin na natin siya. At tandaan niyo po, ang pag-ibig sa Kanyang pangalan ay pag-ibig sa Kanya bilang Panginoon at Diyos. Dahil kung hindi mo mahal ang Kanyang pangalan, hindi mo rin siya ginagalang at hindi mo rin siya pinapahalagahan. Nakakatakot sa mga tao na palaging ginagamit ang pangalang Jesus nang wala lang pakundangan. Ginagamit sa pagmumura, ginagamit sa walang pararakan. Ibig sabihin, hindi sa kanila mahalaga si Jesus. At tandaan nyo, isang araw, kailangan silang hatulan ng Diyos. Kaya hindi kayo magtataka bakit isa sa mga kautusan ng Panginoon, even in Exodus 20, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mo Diyos ng walang kabuluhan. Do not take the name of the Lord your God in vain. Kahit ang mga Kristiyano, we should be warned. Huwag natin gagamitin ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ng Diyos, nang wala lang. Minsan nadudula sa mga tao. Hindi nila intended na igalang siya, pero nakasanayan. Ganun kahalaga ang Kanyang pangalan. Ang hindi daw nagpapahalaga ng Kanyang pangalan, sigurado makakaranas ng paghatol. Naalala ko tuloy ang isang awit. You know the song, No Other Name. At bumalik sa alaala ko ang chorus ng song na yun.
Alam niyo yung song? No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Ganun kahalaga ang kanyang pangalan. We have a wonderful Savior, a great King in God. Ang masarap, ipakilala natin kung sino ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang misyon, lalo na sa mga taong wala pang pagkakilala. At alam niyo, for Christians, napakasarap pag-usapan ng ating Panginoon. Sabi nga nila, matetest nyo ang tao based on one thing. Nag-uusap kayo. Pag binanggit mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ano kanyang reaksyon? Kapag masaya siya at sinabi niya, alam mo, tama, napakadakila ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo na meron siyang paggalang sa Panginoon. Pero kapag ang tao nag-react at sinabi, ha? Ano ba yan? Sa dami ng pag-uusapan yan pa. Alam mo na agad na wala sa kanya ang Panginoon. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ang naghati sa kasaysayan, di ba? BC and AD ang pagdating ng Panginoon. Siya din na naghahati sa mga tao, sa mga kumikilala sa Kanya at hindi kumikilala. And that goes with the third point natin. Tinignan natin ang Kanyang kapanganakan, ang Kanyang pangalan, at ngayon ang Kanyang misyon. Bakit siya kailangang tawaging Jesus? Maliwanag. For He shall save His people from their sins. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kailang mga kasalanan. Sinabi ko kanina, naging mahalaga ang talatang ito nung nalaman ko ang doctrines of grace. Bakit? Sa nakaraang paniniwala, alam natin, marami nagtuturo, magiging anak ka ng Diyos at bahagi ka ng pamilya ng Diyos at bayan ng Diyos kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon pa lang magsisimula. Pero hindi ganyan ang sinasabi ng talata natin. Bakit? Kumpletuhin natin, sabi. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tandaan nyo, prophecy pa lang to. Hula pa lang to. Hindi pa siya talagang ipinapanganak, pero meron na siyang bayan. Nangangahulugan sa matalinong plano ng Diyos bago pa niya nilikha ang tao at bago pa niya iligtas ang tao, bago pa nga siya ipanganak at bago pa siya magbuwis ng kanyang buhay, meron na siyang tinatawag na bayan. May itinuturing na siyang sariling kanya kahit wala pa tayo sa panahong iyon. At yun ang nakakamangha. Sapagkat sa mabuting plano ng Diyos, bakit naman niya gugustuhin na iligtas ang mga makasalanang taong kagaya natin? Ba't niya tayo ibibilang sa mga tao na walang pagkakilala sa Kanya at nagre-rebelde? At palagi na lang sinusubay ang Diyos, pero meron siyang bayan. Kaya ang Kanyang kamatayan, hindi walang kabuluhan. Mabisa ang Kanyang ginawa para sa katubusan ng Kanyang tao. Alam niyo po ang sinasabi sa Ephesians chapter 1, verses 4 and 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Pansinin niyo po. Ayon sa mabuting plano ng Diyos. Bago pa ang lahat, bago pa niya itatag ang sanlibutan, meron na siyang Kanya. Salamat sa Panginoon. Dahil kung isipin nyo, kung pinabayaan tayo ng Diyos sa sarili natin, hindi natin siya pipiliin kailanman dahil sa rebelde na puso natin, sa masamang puso natin. Pero siya ang nagbago ng ating isip at puso. Salamat, Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, Sunday school din namin, kapag ang tao naligtas, wala tayong ibang pwedeng pasalamatan kundi ang Diyos na ibinigay ang Kanyang anak. Salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri. Pero pag tao ay napahamak sa kasalanan niya, wala siyang pwedeng sisihin kundi kanyang sarili sapagkat lumayo siya sa Diyos at ayaw niyang lumapit sa tagapagligtas.
Tandaan nyo, ayon ito sa mabuting kalooban ng Diyos. At kung mapapansin nyo, ang kanyang pangalan na Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan, ang kanyang pagliligtas ay hindi temporal na pagliligtas. Di ba maraming tao sabi na, alam ko kilala ko ang Diyos. Bakit? Hindi ako na-aksidente. Well, salamat sa Diyos, pero hindi yan yung katubusang sinasabi. At hindi lang binabanggit na ililigtas ka sa kapahamakan na kahit ano o sa iyong kasalanan, kundi sa kasalanan at sa epekto ng kasalanan at yun ang puot ng Diyos. Kaya napakahalaga ng kanyang ginawa. At itong lahat ay bilang katuparan ng hula ng Diyos. Plano na ng Diyos. Again, nung binanggit yung Matthew 1:23, nakita natin, siya'y ipapanganak sa pamamagitan ng isang birhen, virgin birth. Ang ipapanganak ay lalaki, at siya ay papangalanan ng Emmanuel. Ito ay galing sa Isaiah 7:14. At alam naman natin, Isaiah, inihula 700 years bago dumating ang Panginoong Kristo sa lupa. Bago siya ipanganak. Plano ng Diyos. Nung sinabi sa Matthew 2:6, saan siya ipapanganak? Tingnan nyo ang accuracy of the Bible. Sa Micah 5:2, yun ang pinanggalingan, sabi, ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ang sanggol na ipinanganak sa Bethlehem ay hindi nagsimula sa kanyang kapanganakan. Siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na nagkatawang tao, kaya siya walang hanggan. Kaya rin siya walang hanggang manunubos. Siya ang walang hanggang Panginoon. At isang araw, lahat ng tao haharap sa Kanya sa paghahari. Tanong, sino ba siya sa buhay mo, kaibigan? Pag pinag-usapan ng Panginoon Hesukristo, Panginoon bilang siya ang hari at nasusunod sa lahat, Jesus bilang tagapagligtas at Kristo na isinugo ng Diyos, sino siya para sa iyo? Siya lang ba ay naririnig mo lang, nababasa mo lang, o na dumating lang sa kasaysayan? O siya ba ang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas at wala nang mahalaga para sa iyo kundi siya? Kung hindi pa nagaganap ang kapanganakan muli, pwede ka pang lumapit, kaibigan. Sapagkat yun ang dahilan ba't siya naparito para tubusin ang mga makasalanan, ang mga napapahamak. Sana tiyakin mo ngayon na si Jesucristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas. At sa ating mga matagal nang nagsasabing Kristiyano, siya ba ang sentro ng buhay natin? Siya ba ang nais nating maparangalan? Siya ba ang tumatanggap ng kalwalhatian? Hindi lamang sa Paskong ito, pero sana buong buhay natin, napakadakila ng ating Panginoon, Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, aming Panginoong Diyos, sa isang mahalagang pagpapaalala, sapagkat napakasarap sa rewind ang inyong ginawa pagdating sa lupang ito at sa katubusan na inyong ipinagkakalob sa bawat isa na tumatawag sa inyo. Tunay na wala kayong katulad, Panginoon. Tunay na kayo ay karapat-dapat. At sa inyo, ang pinakamataas na karangalan bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Kayo ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan ninyo, Panginoon, na maging mahalaga kayo, higit kanino pa man. At nawa ang buhay namin bilang inyong mga tagasunod ay magbigay ng kalwalhatian sa inyo. Ipakilala namin kayo sa mas marami pa, sabagat kayong karapat-dapat sa lahat. Purihin ang inyong pangalan, sabagat dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat.